Sa isang maliit ngunit tahimik na baryo nakatira si Aling Rosita. Kasama ang kanyang asawa na si Mang Narciso at ang kanilang tatlong anak na sina Manuel, Dave at Carla. Hindi man marangya ang kanilang buhay, pero puno naman ito ng pagmamahalan at pangarap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Si Manuel ang panganay. Bata pa lamang siya, ay kilala na siya bilang isang responsable at masipag na anak. Madalas siyang tumulong sa ama sa kung ano-anong pagkakakitaan upang may pangtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Samantala, sina Dave at Carla naman ay nakatuon sa kanilang pag-aaral habang sinusuportahan sila ng kanilang mga magulang. Masaya ang kanilang pamilya hanggang sa dumating ang isang araw na nagpabago sa lahat. Isang gabi, bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Mang Narciso. Habang kumakain sila ng hapunan, ay napahawak ito sa kanyang dibdib. Nagkaroon ng matinding atake sa puso ang ama ng pamilya. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito naisalba ng doktor. Ang biglaang pagkawala ni Mang Narciso ay tila nagpaguho ng mundo ni Aling Rosita at ng kanilang mga anak. Siya ang haligi ng tahanan at nang mawala ito ay tila nawala rin ang direksyon ng kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng matinding kalungkutan, isang tao ang kusang tumayong matatag para sa pamilya. Si Manuel. Kahit na bata pa siya, agad niyang inako ang responsibilidad na iniwan ng kanilang ama. Huminto siya sa pag-aaral upang magtrabaho. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho. Kung minsan ay sa construction, kung minsan naman ay sa pabrika. Basta't may pangtustos lamang sa pangangailangan ng pamilya. Hindi naging madali ang kanyang desisyon, ngunit ginawa niya iyon para sa kanyang ina at mga kapatid. Habang lumilipas ang mga taon, nagsikap si Manuel upang mapagtapos sa pag-aaral sina Dave at pati na rin si Carla. Madalas ay siya ang gumigising ng maaga at umuwi ng gabi na. Pagod na pagod man, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, sapat na ang makita ang kanyang mga kapatid na unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Sa tulong ng kanyang sakripisyo, nakapagtapos si Dave sa kursong may kaugnayan sa negosyo at kalaunan ay nakahanap ng isang magandang trabaho sa isang kumpanya sa lungsod. Si Carla naman ay nakapagtapos rin at naging empleyado sa isang kilalang opisina. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Ang mga napangasawa ni Dave at Carla ay parehong galing sa maayos at may kaya sa buhay na pamilya. Magaganda ang trabaho at maayos ang pamumuhay. Dahil dito, labis na ipinagmamalaki ni Aling Rosita ang kanyang dalawang anak at ang kanilang mga asawa. Sa tuwing may pagtitipon sa pamilya, madalas niyang ikwento sa mga kapitbahay kung gaano kaayos ang buhay ni Dave at Carla. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang taong tila nakalimutan ng lahat. Si Manuel. Ang taong nagsakripisyo upang marating ng kanyang mga kapatid ang kanilang tagumpay. Nanatiling tahimik sa gilid si Manuel sa kanilang kwento. Habang ang kanyang mga kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya at may magagandang trabaho, si Manuel ay patuloy pa ring nagsusumikap sa pabrika upang makatulong sa kanyang ina. Wala pa rin siyang sariling pamilya, ngunit hindi niya ito iniinda. Para kay Manuel, ang mahalaga ay maayos ang kalagayan ng kanyang mga kapatid at pati na rin ang kanyang ina. Sa araw-araw na pagpasok ni Manuel sa pabrika, iisa lamang ang laman ng kanyang isip: trabaho. Sanay na siya sa paulit-ulit na galaw, sa ingay ng makina, at sa pagod na tila naging bahagi na ng kanyang buhay. Wala siyang panahon para sa ibang bagay, lalo na sa pag-ibig. Ngunit may mga bagay talagang dumarating nang hindi mo inaasahan. Isang umaga,
Habang abala si Manuel sa kanyang gawain, napansin niya ang isang bagong empleyado. Tahimik lamang itong gumagawa sa kanyang pwesto. Hindi ito katulad ng iba na maingay at palangiti. Simple lamang ang itsura nito. Nakapusod ang buhok, walang kolorete sa muka, at halatang pagod ngunit nagpupursige. Si Adele. Sa una, hindi ito pinansin ni Manuel. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang kakaiba ang babae. Kahit gaano kabigat ang trabaho, hindi niya ito narinig na nagreklamo. Kapag may nangangailangan ng tulong, agad itong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Isang araw, nagkataong magkatabi sila sa break time. Tahimik lang si Adele habang kumakain ng baon. Simpleng kanin na tuyo. Napansin ni Manuel na halos hindi ito makakain ng maayos dahil sa pagod. Hindi ka ba sanay sa trabaho? Tanong ni Manuel. Binasag ang katahimikan. Nagulat si Adele, ngunit ngumiti rin ito ng bahagya. Sanay na rin po. Kailangan lang talagang magtiyaga. Doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, unti-unti silang naging magkaibigan. Nalaman ni Manuel na si Adele ay tumutulong rin sa kanyang pamilya. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid at nagsisikap para mapag-aral ang mga ito, katulad ng ginawa ni Manuel noon. Dahil dito, mas lalo siyang napalapit sa babae. May mga pagkakataon na sabay silang umuwi. Nag-uusap patungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa bawat kwento ni Adele, nakikita ni Manuel ang sarili niya. Isang taong handang magsakripisyo para sa pamilya. Hanggang sa isang araw, napansin ni Manuel na iba na ang kanyang nararamdaman. Hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan. Nahulog na siya kay Adele, at ganoon rin naman si Adele kay Manuel. Hindi naging madali para kay Manuel ang tanggapin ang nararamdaman niya. Sanay siyang inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang may karapatan din siyang maging masaya. Kaya naman naglakas loob siyang ipaglaban ang pag-ibig na iyon. Isang hapon, matapos ang trabaho, niyaya niya si Adele na maglakad sa tabi ng kalsada pa uwi. Doon niya inamin ang kanyang nararamdaman. Adele, hindi ko akalaing darating to sa buhay ko. Pero gusto kitang makasama. Hindi lang ngayon, kung hindi habang buhay. Natahimik si Adele. Kita sa kanyang mga mata ang kaba at saya. Sigurado ka ba? Pero hindi ako katulad ng iba. Mahina nitong sabi. Ngumiti si Manuel. Hindi ko kailangan ng iba. Ikaw lang ay sapat na. At doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi nila alam na ang pag-ibig na kanilang binuo ay haharap pala sa matinding pagsubok. Lalo na mula sa isang taong pinakamahalaga kay Manuel, ang kanyang ina. Nang dumating ang araw na ipinakilala ni Manuel si Adele kay Aling Rosita at sa kanyang mga kapatid, agad niyang napansin ang malamig na pagtanggap ng kanyang ina. Hindi man ito nagsalita, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang hindi pagsang-ayon. Para kay Aling Rosita, hindi yun ang babaeng kanyang pinapangarap para sa kanyang panganay. At mula sa araw na yon, nagsimula ang tahimik na laban ni Adele. Isang laban para sa pagtanggap, respeto, at pagmamahal ng isang inang ayaw sa kanya. Hindi nagtagal matapos ipakilala ni Manuel si Adele sa kanyang pamilya, ay nagpasya silang dalawa na magpakasal. Tahimik lamang ang naging seremonya. Walang engrandeng handaan, walang magarang kasuotan, ngunit puno ng pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Para kay Manuel, sapat na yon. Ngunit para kay Aling Rosita, hindi yun ang kasal na pinapangarap niya para sa kanyang panganay. Sa kabila ng kanyang hindi pagsang-ayon, wala siyang nagawa ng tuluyang magpakasal ang dalawa. Hindi niya man direktang tinutulan, malinaw sa kanyang kilos at tingin na hindi niya tanggap si Adele bilang manugang. Matapos ang kasal, nakiusap si Manuel sa kanyang ina.
Nay, kung pwede po sana, dito po muna kami tumira ni Adele. Mag-iipon lang po kami. Pagkatapos po ay bubukod rin po kami. Sandaling natahimik si Aling Rosita. Ayaw man niya, pero wala rin naman siyang may papangatwiran. Wala na sa bahay sina Dave at Carla. May kanya-kanya na itong pamilya at tahanan. Sige, Malamig niyang sagot. pero pansamantala lang ha. Nagpasalamat si Manuel. Hindi inalintana ang tono ng kanyang ina. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Adele. Ang buhay bilang manugang sa ilalim ng isang bubong, kasama ang isang biyanan. Biyanan na hindi siya gusto. Sa harap ni Manuel, mabait si Aling Rosita. Adele, kumain ka na ba? Magpahinga ka muna ha. Ako na dito. Ngunit sa tuwing aalis si Manuel papasok sa trabaho, nag-iiba ang lahat. Parang biglang nawawala ang init sa bahay. Adele, ang bagal-bagal mo namang kumilos. Ganito ba kayo sa inyo? Walang kaayusan? Kung tutuusin, hindi ka naman bagay sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ni Adele. Ngunit pinipili niyang manahimik. Hindi siya sumasagot. Hindi siya lumalaban. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsisikap. Ginagawa niya ang lahat. Paglilinis ng bahay, pagluluto, at paglalaba. Kahit hindi naman hinihingi ni Manuel. Umaasa siyang sa ganitong paraan. Kahit papaano ay matatanggap siya ni Aling Rosita. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo lamang siyang pinuna ng matanda. Bawat galaw niya ay binabantayan. Bawat pagkakamali ay pinapalaki. Minsan, kahit wala siyang ginagawang mali, ay napapagalitan pa rin siya. Pakiramdam ni Adele, isa siyang estranghero sa sariling tinitirhan. Parang kaluluwa na walang karapatang magsalita. Isang gabi, umuwi si Manuel na pagod mula sa trabaho. Nadatnan niya si Adele na tahimik na nakaupo sa kilid ng kama. Bakit parang pagod ka, mahal? Tanong niya habang nakangiti. Ngumiti rin si Adele. Pilit na itinatago ang lungkot. Hindi naman. Okay lang ako. Hindi alam ni Manuel ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay habang siya ay wala. Pinipili ni Adele na huwag magsumbong. Para sa kanya, ayaw niyang mapagitna ang asawa sa kanya at sa kanyang ina. Titiisin ko na lang. Bulong niya sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Manuel, ang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya, nakakahanap siya ng lakas para magpatuloy. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya susuko. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang nararamdaman. Habang lumilipas ang mga araw, tila mas lalo pang bumibigat ang bawat sandali para kay Adele sa loob ng bahay ni na Aling Rosita. Hindi na lamang ito simpleng panlalait o panunumbat. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa umaga pa lamang, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Adele upang gawin ang lahat ng gawaing bahay. Nais niyang mauna sa lahat upang wala nang maipintas ang kanyang biyanan. Ngunit gaano man siya magsikap, tila laging may mali sa paningin ni Aling Rosita. Hindi maayos ang pagwawalis mo. Ang alat ng luto mo. Wala ka na talagang alam. Paulit-ulit na lamang ang mga salitang iyon. Mas masakit pa rito ang walang tigil na paghahambing. Ang asawa ni Dave, may sariling kotse. Ikaw, anong meron ka? Abay si Carla, maganda ang buhay ng anak kong yon. Ang ganda ng buhay niya, hindi tulad mo na pabigat lang. Sa bawat salitang iyon, parang unti-unting nadudurog ang pagkatao ni Adele. Ngunit sa halip na sumagot, pinili niyang lunuki ng sakit. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil mahal niya si Manuel. Ayaw niyang dumating ang araw na mapipilitan ng kanyang asawa na pumili sa pagitan nilang dalawa ng kanyang ina. Samantala, si Manuel ay patuloy sa kanyang trabaho.
walang kaalam-alam sa kabuuan ng sitwasyon. Napapansin niyang may lungkot sa mga mata ni Adele. Ngunit sa tuwing tinatanong niya ito, ay iisa lamang ang sagot. Ayos lang ako. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, napansin ni Manuel na halos hindi kumakain si Adele. May problema ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Umiling si Adele at ngumiti. Pagod lang. Ngunit hindi kumbensido si Manuel. Sa kabila ng katahimikan ni Adele, nararamdaman niyang may tinatagong sakit ang kanyang asawa. At sa puso niya, unti-unting nabubuo ang hinala. Ngunit pinili niyang ikalang ang pananahimik nito. Hindi niya pinilit si Adele na magsalita. Sa halip, mas lalo niya itong inalagaan sa simpleng paraan. Sa pagyakap, sa pagngiti, at sa pagtiyak na hindi ito nag-iisa. At yun ang naging sandigan ni Adele. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinaranas, ang pagmamahal ni Manuel ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngunit kahit kaano katatag ang isang tao, may hangganan rin ang pagtitiis. Isang araw, matapos ang isang mabigat na pagtatalo, kung saan muli siyang pinahiya ni Aling Rosita, napaupo si Adele sa isang sulok ng bahay at tahimik na napaiyak. Hindi niya na alam kung saan pa siya huhugot ng lakas. Doon niya unang naisip ang posibilidad na bumukod na lamang sila. Hindi para takasan ang responsibilidad, kung hindi para iligtas ang kanilang pagsasama. Kinagabihan, naglakas loob siyang kausapin si Manuel. Pwede ba tayong pumukod na lang? Mahina niyang sabi. Nagulat si Manuel. Bakit mahal? May problema ba? Saglit na natahimik si Adele. Gusto niyang sabihin ng lahat. Ang sakit, ang pang-aapi, at ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Ngunit muli, pinili niyang manahimik. Para lang makapagsimula tayo ng sarili nating buhay. Sagot niya. Tinitigan siya ni Manuel. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw niyang nakita ang pagod at lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. At doon siya nakapagdesisyon. Sige, mahina niyang sagot. Bubukod tayo. Hindi na siya nagtanong pa. Dahil kahit hindi man sabihin ni Adele ang lahat, sapat na para kay Manuel ang makita ang kanyang kalagayan. At bilang asawa, alam niyang oras na upang ilayo ito sa mga sugat na hindi nakikita. Ngunit unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Hindi naging madali ang pag-alis ni Manuel at Adele sa bahay ni Aling Rosita. Kahit matagal na nilang naiisip ito, may halong kaba at lungkot pa rin ang kanilang desisyon. Para kay Manuel, yun ang tahanang kinalakihan niya. Para naman kay Adele, yun ang lugar kung saan niya natutunan ang tunay na kahulugan ng pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili nilang unahin ang kapayapaan ng kanilang sariling pamilya. Sa tulong ng ipon ni Manuel at kaunting hiniram sa isang kaibigan, nakahanap sila ng maliit na bahay na mauupahan. Simple lamang ito. May maliit na sala, isang kwarto, at kusinang halos kasya lamang ang 2 tao. Ngunit para sa kanila, sapat na yon. Doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Adele. Wala nang mapangusgang tingin. Wala nang boses na laging may puna. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan siya ay tanggap at minamahal. Mas lalo namang nagsikap si Manuel. Bukod sa trabaho sa pabrika, tumanggap pa siya ng sideline upang mas mapabilis ang kanilang pag-iipon. Pangarap niyang mabigyan si Adele ng mas maayos na buhay. Isang buhay na malayo sa sakit na kanyang naranasan noon. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isang anak. Isang batang babae na pinangalanan nilang Laika. Ang pagdating ni Laika ay nagdala ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Sa bawat ngiti nito, tila nawawala ang lahat ng pagod at hirap. Si Adele, na minsang pinanghinaan ng loob, ay muling naging buo dahil sa kanyang pamilya. Sa maliit nilang tahanan, natutunan nilang maging masaya sa simpleng bagay. Sabay na pagkain, tawanan sa gabi, at init ng pagmamahala na hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat,
nanatili pa rin ang anino ng nakaraan. Si Aling Rosita, kahit nakabukod na sila, hindi pa rin nagbago ang trato nito kay Adele. Sa tuwing bumibisita sila, malamig pa rin ang pakikitungo niya. Minsan, ay hindi man lamang nito pinapansin si Adele, at kapag nagsalita man, ay may halong panlalait pa rin. Kung tutuusin, mas maayos sana ang buhay ni Manuel kung iba ang pinakasalan niya. Minsang narinig ni Adele mula sa matanda. Masakit pa rin, ngunit iba na si Adele ngayon. Hindi na siya ang babaeng tahimik na umiiyak sa sulok. Natuto na siyang maging matatag, hindi para lumaban, kung hindi para hindi na masaktan. Pinili niyang unawain ang kanyang biyanan, kahit hindi siya maintindihan nito. Samantala, si Manuel ay nanatiling mapagmahal na asawa at ama. Hindi man niya direktang naririnig ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Nararamdaman niyang hindi pa rin ito lubos na tinatanggap si Adele. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinahahalagahan ang kanyang asawa. Hindi lamang dahil sa pagmamahal nito sa kanya, kung hindi dahil sa tibay ng loob nito sa kabila ng lahat. Para kay Manuel, si Adele ang tunay na kayamanan sa kanyang buhay. At kahit hindi ito makita ng iba, alam niyang darating ang araw na ang kabutihan ni Adele ay hindi maitatanggi. Isang araw na magpapabago sa lahat. Isang araw na magpapakita kung sino ang tunay na nagmamahal. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. Habang patuloy ang tahimik ngunit masayang pamumuhay ni Manuel at Adele, unti-unti namang naranasan ni Aling Rosita ang kabaliktaran. Sa una, hindi niya alintana ang pagkawala ni Manuel sa kanyang bahay. Para sa kanya, mas mahalaga ang presensya ng kanyang ibang mga anak, lalo na sina Dave at Carla na may maayos na buhay at may mga asawang may pagmamalaki. Madalas siyang bumisita sa bahay ng mga ito. Doon nararamdaman niya ang karangyaan. May malaking bahay, magagandang gamit at mga komportableng pamumuhay. Ipinagmamalaki niya ang mga ito sa kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bagay siyang napansin. Hindi siya bahagi ng mundong iyon. Ang asawa ni Dave ay magalang, ngunit may distansya. Hindi siya komportable na tumira roon ng matagal. Madalas ay may dahilan upang umalis o magpaalam kaagad. Kapag siya ay naroon, pakiramdam niya ay bisita lamang siya, hindi isang ina. Ganon rin kay Carla. Bagaman mahal siya ng kanyang anak, abala ito sa sariling pamilya. May 2 anak si Carla na nangangailangan ng kanyang atensyon. Madalas ay wala itong oras upang alagaan o samahan ng kanyang ina. Pasensya na po, Nay, ha? Ang dami ko lang po talagang ginagawa. Madalas na sinasabi ni Carla. At sa tuwing naririnig iyon ni Aling Rosita, unti-unting pumapasok sa kanyang puso ang lungkot. Hanggang sa isang araw, habang mag-isa sa kanyang bahay, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba. Nanlalamig ang kanyang katawan, nahihilo at tila nawawala ang kanyang lakas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Napaupo siya sa sahig, hirap na hirap huminga. Tulungan niyo ako. Mahina niyang sambit, ngunit walang makarinig. Lumipas ang ilang oras bago siya natulungan ng isang kapitbahay at bago siya naitakbo sa ospital. Mild stroke. Iyon ang sinabi ng doktor. Kinakailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Kailangan niya ng gamutan, pahinga, at higit sa lahat, isang taong mag-aalaga sa kanya. Nagpadala ng pera si Carla at ang asawa nito para sa kanyang gamot. Si Dave naman ay bumisita, ngunit hindi nagtagal. Ang kanyang manugang kay Dave ay dumadalaw din, ngunit panandalian lamang. 1 oras, 2 oras, pagkatapos ay aalis na. Sa bawat pag-alis nila, muling bumabalik ang katahimikan sa kwarto ni Aling Rosita. Isang katahimikang mas masakit kesa sa anumang karamdaman. Doon niya naramdaman ang tunay na pag-iisa. Wala siyang makausap. Walang nag-aalaga sa kanya ng buong oras. Walang nagtsatsaga sa kanyang kalagayan. At sa unang pagkakataon, napaisip siya
Naalala niya si Manuel, ang anak na hindi kailanman nagreklamo. Naalala niya si Adele, ang manugang na madalas niyang maliitin, laitin at saktan. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa konsensya. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang luha. Ngayon niya lamang napagtanto ang mga bagay na dati niyang binabaliwala. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na malasakit, at ang taong matagal na niyang itinataboy papalayo. Sa kanyang pag-uwi mula sa ospital, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hirap siyang kumilos. Kailangan niya ng kasama, ngunit wala. Hanggang sa isang araw, habang tahimik siyang nakaupo sa loob ng kanyang bahay, may narinig siyang kumatok sa pinto. Daan-daan siyang tumayo at binuksan ito. At sa kanyang harapan, isang eksenang hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Napatikil siya, nang hina at tuluyang napaluha. Dahil sa harap niya ay si Adele, kasama ang maliit na batang si Laika, na may dalang ngiti at pusong handang mag-alaga sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang ipinagkaloob rito. Nanatiling nakatayo si Aling Rosita sa may pintuan at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa harap niya ay si Adele, ang manugang na matagal na niyang itinaboy, ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan, kasama ang maliit na batang si Laika na ngayon ay nakangiti sa kanya. Nay? Mahina ngunit malambing na bati ni Adele. Hindi kaagad nakapagsalita si Aling Rosita. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang biglaang pumatak mula sa kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo rito? Hirap niyang tanong. Lumapit si Adele at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Nalaman po namin ang nangyari sa inyo. Wala po kayong kasama rito, kaya nandito po kami. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Aling Rosita. Hindi niya alam kung papaanong haharap sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng dapat sana ay may galit, may hinanakit, at may dahilan para talikuran siya. Ngunit wala siyang nakitang kahit na anong galit sa mga mata ni Adele. Puro kabutihan. Tara po, pumasok na po tayo sa loob. Sabi ni Adele habang inaalalayan siya. Tahimik na sumunod si Aling Rosita. Sa bawat hakbang, pakaramdam niya ay mas lalo siyang nabibigatan. Hindi sa kanyang katawan, kung hindi sa kanyang konsensya. Sa mga sumunod na araw, si Adele ang nag-alaga sa kanya. Siya ang nagluluto, naglilinis, nagbibigay ng gamot, at nagbabantay sa kanya sa gabi. Si Laika naman ay madalas magpasaya sa kanya. Sa simpleng kwento, sa tawa, at sa inosenteng yakap. Unti-unting nabasag ang matigas na puso ni Aling Rosita. Isang gabi habang nagpapahinga siya sa kama, pinagmamasdan niya si Adele na abala sa pag-aayos ng kanyang gamot. Adele, mahina niyang tawag. Napalingon ang babae. Bakit po, Nay? Saglit na natahimik si Aling Rosita. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Ngunit alam niyang kailangan na. Patawarin mo ako. Parang tumigil ang mundo ni Adele sa narinig niya. Ang dami kong nagawang pagkakamali sa'yo. Sinaktan kita, pinahiya, at hindi tinanggap. Tuloy-tuloy na sabi ng matanda habang umiiyak. Lumapit si Adele at marahang umupo sa tabi niya. Huwag na po nating balikan, Nay. Mahinahon niyang sagot. Ngunit umiling si Aling Rosita. Hindi. Kailangan kong sabihin. Kasi ngayon ko lang nakita kung sino ka talaga. Ikaw pala ang tunay na mabuti. Ikaw ang tunay na may malasakit. Mas lalong tumulo ang kanyang luha. Samantalang yung mga pinaboran ko, hindi ko man lamang maramdaman ngayon. Hindi na napigilan ni Adele ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Rosita. Nay, pamilya po tayo. Hindi po ako nag-alaga dahil kailangan. Kung hindi dahil mahal ko po si Manuel at mahal ko rin po kayo. Sa mga salitang iyon, tuluyang nadurog ang puso ni Aling Rosita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa sakit, kung hindi sa paghilom. Ilang sandali pa,
Dumating si Manuel. Tahimik niyang nasaksihan ang eksena. Ang kanyang ina na umiiyak at si Adele na nakahawak dito. Lumapit siya at ngumiti. "Alam ko na po ang lahat, Nay," sabi niya. Nagulat si Aling Rosita. Alam mo na. Tumango si Manuel. "Matagal na po, pero pinili ko pong manahimik dahil alam ko pong hindi gaganti si Adele." Napatingin si Aling Rosita kay Adele. Mas lalo siyang nahiya sa kanyang sarili. Sa araw na yon, tuluyang nagbago ang kanyang puso. Hindi dahil sa napilitan siya, kung hindi dahil nakita niya ang tunay na halaga ng isang taong matagal na niyang minamaliit. At sa uli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, anyo o katayuan sa buhay, kung hindi sa kakayahang magpatawad at magmahal kahit nasaktan ka na. Lumipas ang mga buwan matapos ang araw na yon. Ang araw na tuluyang nagbago ang puso ni Aling Rosita. Hindi man agad-agad, ngunit unti-unti niyang binawi ang mga pagkukulang niya kay Adele. Sa bawat araw na magkasama sila, pinipilit niyang ipakita ang pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait. Ngayon, sa tuwing gigising siya sa umaga, hindi na siya nag-iisa. Nariyan si Adele, nag-aasikaso sa kusina, naghahanda ng almusal, at palaging may ngiti sa labi. Hindi na ito ang dating tahimik at nasasaktan na babae. Mas lalo itong naging matatag, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. At si Laika, ang batang minsang hindi niya gaanong pinapansin, ngayon ito na ang nagbibigay kulay sa kanyang araw. Sa bawat tawag ng lola, ay tila nabubura ang lahat ng kanyang pagsisisi. Madalas ay nakaupo si Aling Rosita sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng mag-ina habang nagtatawanan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kapayapaang matagal na niyang hinanap. Isang hapon, dumalaw sina Dave at Carla. Nagtaka sila sa kanilang nakita. Hindi na ang dating Aling Rosita ang sumasalubong sa kanila. Wala na ang mataray nitong tono. Wala na ang mapanghusgang tingin. Sa halip, isang ina na puno ng kababaang loob at pagmamahal ang bumati sa kanila. At higit sa lahat, nakita nila kung gaano kalapit si Aling Rosita kay Adele. Hindi na manugang ang turing niya rito, kung hindi parang tunay na anak na. Habang nagsasalo-salo sila, tahimik na napangiti si Manuel. Hindi man perpekto ang kanilang pinagdaanan, alam niyang sulit ang lahat ng sakit, pagtitiis at sakripisyo. Dahil sa huli, nabuo rin ang kanilang pamilya. Isang pamilya na hindi perpekto, ngunit natutong magmahal, umunawa at magpatawad. Lumapit si Aling Rosita kay Adele at hinawakan ang kamay nito. Salamat anak ha. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Adele. Wala pong anuman, Nay. Sa simpleng sandaling iyon, malinaw ang lahat. Ang dating sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang dating galit ay napalitan ng pagmamahal. At ang pusong minsang naging sarado ay natutong magbukas muli. Sa huli, hindi man perpekto ang simula ng kanilang kwento, naging maganda naman ang kanilang wakas. Dahil minsan, ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa kung sino ang perpekto, kung hindi sa kung sino ang marunong magpatawad at manatili sa kabila ng lahat. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa pamamagitan lamang ng yaman, itsura o estado sa buhay, kung hindi sa kabutihang ipinapakita niya, lalo na sa mga taong hindi siya tinrato ng tama. Ipinakita ng kwento na ang pagmamataas at pagtatangi ay kayang sirain ng relasyon, ngunit ang kababaang loob at pagpapatawad ang tunay na nagbubuo ng pamilya. Minsan, ang mga taong minamaliit natin ang siyang handang tumayo at manatili kapag ang lahat ay lumayo na. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi yung magaling lang kapag madali ang sitwasyon, kung hindi yung nananatili, nag-aalaga at nagpapatawad kahit nasaktan na at kahit nahihirapan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral.
Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.